Natutuwa tayo mga kapatid sa ating pong pagtitipon sa umaga ding ito. At ating pong pag-uusapan mga kapatid sa oras na to is about love that knows how to wait. Ang tunay na pag-ibig po ay marunong po maghintay sa takdang panahon nito. Love that waits. Ang pag-ibig mga kapatid na marunong pong maghintay. Praise God. Not a few young people think that the Bible is an old book that does not have much to say about teenage life, about love, and about courtship, and about marriage, mga kapatid, and sex. But the Bible has a lot to say about life and love. After all, the Bible that we have read a while ago is God's Word. Ito po'y salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya, meron po at marami po itong pwedeng sabihin at ituro sa lahat sa atin. It contains God's unchanging say on a lot of things. Kung may say ang sanlibutan, lalo pong may say ang salita ng ating Diyos na buhay. Tungkol sa pag-ibig, tungkol sa pagmamahalan, tungkol sa pag-aasawa, at marami pang iba. Remember, love has been His idea altogether. Ang pag-ibig po ay hindi po idea na kung sinong nilalang. Ang pag-ibig ay idea po ng Diyos na banal. He should know what love is and what love is not. Alam niya kung ano ang pag-ibig na tunay at hindi. Since love is God's idea, wouldn't it be wise to keep His definition in mind and in heart? Di ba nararapat lang sa umaga ding ito na ating pong bigyang importansya at pansin ang pakakahulugan ng Lord sa katagang pag-ibig o salitang pag-ibig at pagmamahalan. We all want love. Gusto po natin lahat ng pag-ibig and to receive and to give away love. But for many, we tend to dwell too much on how we receive love. Yung iba mga kapatid, they don't really mind, hindi sila mga kapatid marunong masyado magbigay ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Ang gusto nila ay tumanggap lamang nito. So mga kapatid, instead of how we can give it away, most of the time, love becomes sometimes we demand from people instead of something we wholeheartedly give, mga kapatid, and offer others. Who are, mga kapatid, the 5 important someones that deserve our true love? Ngayong araw na to, bigyan natin ng pansin kung sino yung 5 na dapat bigyan ng tunay na pag-ibig. Ang una po ay ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God deserves your true love. First on the list, mga kapatid, sa listahan natin ngayon, ang pag-ibig, mga kapatid, na dapat ibigay natin ay hindi pala sa tao, kundi sa Diyos dapat una ibigay. We love God because He first loved us. Paano ka natutong umibig? Paano ka natutong magmahal? Ay dahil una tayong minahal ng ating Diyos na buhay. How then can we respond to God's ever overwhelming display of love? Paano natin, mga kapatid, mabibigay sa ating Diyos ang ating pagmamahal samantalang Siya na unang nabigay sa atin ng matinding pag-ibig? Sabi po ni Pablo, Romans 12:1, we express our love to God by offering our bodies to Him. Hallelujah. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of our God, that you present yourself holy, living sacrifice, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ito'y katampatan mong pagsamba sa Panginoon at ihandog mo ng banal ang iyong katawan, ang iyong sarili, pagpapatunay na ikaw ay nagmamahal sa Diyos. Sabi po sa Mateo 22:37, we should love God with all our heart, with all our soul, and all our might, and with all our strength. Mga kapatid, hindi lang po pagmamahal ito na parang, sige, bigyan mo siya ng 10% na pagmamahal. Bigyan natin ng konti. Isama natin siya sa buhay natin, ang Diyos. Bigyan natin siya ng ilang porsyento. Hindi po ganun. We should love God with all our heart, with all our soul, and all our might, and
and strength, mga kapatid. Buong lakas, buong puso, buong kaluluwa ay mahalin raw natin, mga kapatid, ang ating Diyos na tunay. Mga kapatid, mga kaibigan, as we offer our bodies to God, we agree with God. Alam nyo, mga kapatid, ito pong preaching ko, bagamat ito po ay para po sa mga kabataan, apektado rin po itong kami na may asawa na po. Kasi yung paghandog ng katawan sa Panginoon na banal, hindi lang po limitado yan sa mga singles o sa mga young ones, pati na rin sa mga may asawa. Hindi po kailanman pinayagan ng Panginoon na pagka ang lalaki kinasal sa isang babae, mga kapatid, na pag siya'y nagsawa na sa kanyang asawa, iiwanan niya na lang. Dahil merong vow, merong pong usapan, mga kapatid, na kasama, hindi ang gobyerno lang, kung hindi git sa lahat ang Diyos. Amen. Nung tayo humarap sa altar, dito sa mga couples natin, nung nangako tayo, mga kapatid, sa ating asawa na tayo magiging tapat habang buhay sa kanila, kasama po sa usapan, covenant, ang Diyos. Hallelujah. Kaya ang amin pong, ang sinabi dito ni Pablo, hindi lang po sa mga singles, hindi lang po sa mga young ones, mga kapatid, kasama rin po kami mga old ones, kasama po kami mga married ones, mga kapatid. Offer ourselves to the Lord holy, acceptable unto God, which is our reasonable service, as evidence that we love God with all our heart, with all our soul, and with all our might and strength. Mga kapatid, as we offer our bodies to God, we agree with God about our standards of sexual purity. Kaakibat sa pagsabi natin, mga kapatid, ang inahandog ko ang aking katawan na banal sa harap mo, Panginoon, ay tinatanggap mo yung standard o yung pamantayan ng Diyos sa buhay mo. Hindi ikaw yung nasusunod. Hindi yung panggigigil mo ang sinusunod mo. Hindi yung karnal na control ng buhay mo ang siyang tutulak sa iyo kumilos, kundi ang Panginoon, mga kapatid, na nasa iyo. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. He designed, mga kapatid, sex to be enjoyed in the context of marriage. Alam nyo, mga kapatid, marahil sasabihin nyo, Pastor, ang preaching ay dapat spiritual. Ang pinipreach mo ngayon parang masyadong sexual na. Bakit kayo magugulat? Hindi gabaga ang sanlibutan ay sexual na po masyado? Sexualized, halos lahat na makita mo, pelikula, mga video, puro mga kalaswaan. At ang church mananahimik, samantala ang salitang sex, mga kapatid, galing po yan sa Diyos. Bigay po yan ng Diyos, pero dapat ginagawa yan sa loob ng marriage. Pag ikay kinasal na at binasbasa na ang pagsasama ninyong lalaki't babae, doon pa lang pwede magkaroon ng tinatawag pagtatalik. Blines po yan ng Diyos, banal po yan. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Church, we can tell God we love Him by making a commitment to live in His standard of sexual purity. Kailangan po sumusunod ang bawat tao sa pagiging banal sa kanyang pangangatawan. Hindi kasi niya pag-aari ito. Pangalawa, mga kapatid, na mamahalin natin, unang-una ang Diyos, pangalawa ay sarili pala natin. Kailangan pala natin mahalin. Hindi po ito pagsamba sa sarili, hindi. Pero gusto ng ating Panginoon, alagaan natin ang ating sarili. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. But God wants us to respect and love ourselves. Because, mga kapatid, ginawa niya tayong kakaiba sa bawat isa. Wala po ditong clone na kung may kambal man, may pagkakaiba pa rin sila. Ginawa tayo ng bukod ng Panginoon, na bukod tangi. At in 1 Corinthians 6:18-20, your body is God's earthly address. You are bought with a price. Ang sabi po ng 1 Corinthians 6, mga kapatid, akin pong babasahin para inyo pong
manamnam at matuwa po kayo sa sinabi dito ni Pablo sa mga taga-Korinto. 1 Corinthians 6, mga kapatid, ano po sabi rito? 6:18 to 20. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanan gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid is fornication. Sexual knowledge between singles. Pakikiapid. Ito po sabi. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo inyong sarili. Paano kayo hindi naging inyong sarili? Sapagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Hallelujah! So dito makita natin, mga kapatid, hindi po ito, mga kapatid, pagmamahal sa sarili dahil ikay naging narcissist o wala ka nang ginawa kundi kunan ng picture ang iyong sarili dahil baka makalimutan mo yung yung litrato mo. Hindi po yan. That's not self-love na ang tinataas mo sarili mo, kundi yung pag-aalaga ng katawan na ibinigli ng Diyos sa isang halaga. At kung hindi ka mahalaga, why will God become a man to die for your sins, mga kapatid, if you are not important? Kaya nga siya ang Diyos ng pag-ibig, ang nagtulak sa Kanya para ibigay ang buhay niyang nag-iisa, para tayo tubusin. Pag-ibig, unconditional love. He looked beyond our faults and saw our needs. Oh, hallelujah! Thank you, Lord, for your love. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Mahina ang palakpak. Mahina. Oh, hallelujah. The passage also. Meron po kasing, meron pong concert, mga kapatid, doon sa Bulacan. Aba, yung mga sumasayaw, mga kababaihan, parang Bini po yata yung pangalan. Palakpakan sila, hindi magkamayaw. Oh. Pero dito, hindi tayo magsasawang pumalakpak sa Diyos ng pag-ibig. Hallelujah. The passage also say that we are bought with a price. Mahalaga ka, mga kapatid. Kung sa tingin mo minsan, mahalaga ba ako? Yes, mahalaga ka. Kasi ibinigay ng Lord ang buhay niya para sa atin lahat. Unconditional love. God bought you with a price. May halaga siyang binayad para sa iyo. Para ka makasunod sa Kanya. You are under new management. Oh, hallelujah! Dati, ang nagmamanage na yung sarili mo. Pero nung ikaw natuto magmahal sa Kanya, pinalitan na, mga kapatid, ang manager sa buhay mo. Not yourself, but Him. Siya na ang manager ng buhay mo. Siya na ang magpapalakad ng buhay mo. Walang pumapalakpak. Oh, hallelujah! He is our boss. He is our Lord. And being the owner of our bodies, we should not go around messing with our bodies. That is not our own. Akala natin, my body. Ano ba yan? May sinabi sila eh. My body, my right ba yun? Sabi niya. Kasi katawan niya, siya ang bahala magdesisyon. Hindi niya alam, kahit yung sarili niya, hindi siya makagawa ng sarili niya. Yung buhay na ibinibigay niya sa kanyang supling, tinatransfer niya lang, hindi siya lumilikha ng bagong tao o bata. Yung buhay niya na meron sa kanya, kung siya lalaki at yung asawa niyang babae, sila ay nagkaroon ng union, nagkaroon sila ng supling. That's transfer of life only. That's not creation of life. Are you hearing me, mga kapatid? Only God creates life. Palakpakan po natin ng Diyos. Oh, I tell you, mga kapatid, ayaw ng Panginoon na atin pong
Gagamitin ang katawan na pag-aari niya ng ganun-ganun na lang. Kaya may say ang Diyos sa ating buhay because God owns us. Now, of course, if you are not yet a Christian, it's another question. Kasi kung sino nakaupo dun sa trono ng puso mo, yun yung manager ng buhay mo. Baka sinasabi mo, opo, amen, amen, amen. Pero dun sa puso mo, hindi naman ang Diyos ang sinusunod mo talaga Ikaw pa rin nakaupo dun sa trono. Kaya you may say in your mouth yes, but in your heart you say no. And I'm sorry to tell you, I cannot help you except to remind you that you don't own yourself. Don't mess your life. No wonder your life is a mess because you remain the manager of your own life. Kailangan mga kapatid, mahalin ng Diyos, mahalin mo rin ang iyong sarili. At kung mahal mo ang iyong sarili, bitawan mo ang pagmamaneho ng iyong sariling buhay. I-turn over mo. Si Jesus ang tsuper ng buhay. La 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 la. Hindi ko alam yung ibang pero may awit na ganyan. Naging tsuper, mga kapatid, naging manager ng buhay ng tao. Kaya pagka yun ginawa natin, hindi ka maliligaw. Praise God. Alam niyo ba yung tinatawag na gigo? Hindi po, yan? Gigo is garbage in, garbage out. Bakit sinabi ng Bible, magsitakas kayo sa kasalanan? Kasi ang kasalanan, mga kapatid, ay pinipilit niyang pumasok sa lahat ng puso ng tao, matanda man, bata man, elementarya man. Ang kasalanan nariyan lang sa paligid. Ang sabi ng Bible, tumakas raw tayo. Alam mo yung tumakas? Hindi na yung mag-standby muna ako dito, ayos naman ako malakas naman ako. Hindi po ganun. Ang sabi ni Pablo, magsitakas raw. Layuan ang kasalanan. Palakpakan po natin ng Lord. Kasi garbage in, garbage out. Pag pumapasok sa'yo, basura rin lalabas sa'yo. Say no to temptation. Pag may tukso, kailangan takasan mo to, alisan mo, sabihin mo, you do not enter. Disallow garbage to enter our system. At mga kapatid, sabi nga nila, mahirap po maikubli ang basura, mga kapatid, na nakakalat. Mga ngamoy. Tapos mayroong mga bangaw, mga langaw, tapos may mga, oh my goodness, yung mga umaalingasaw na. So, why allow that in your life? Why allow sin, mga kapatid, in your life? Philippians 4:8, ito raw ang dapat gawin kapag mayroong mga problemang dumadating sa buhay. Whatever things that are true, whatever things that are noble, just, pure, lovely, of good report, if there is any virtue, if is there any praiseworthy, meditate on these things. Isipin raw natin ang mga isiping malinis, banal, kagalang-galang, matuwid, kaibig-ibig. Yan raw ang ating isipin. At kung merong kagalingan at merong pong kapurihan, ito raw ang isipin natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Una ang Diyos, pangalawa, ikaw, pangatlo, pamilya mo. Di ba dapat minamahal natin ang pamilya natin? Yung kapwa natin. True love should give us a heart for others. Open our eyes to see other people as bearers of God's image. Kung naniniwala tayo na tayo po'y nilikha ng Diyos sa kanyang wangis o kanyang larawan, yung iyong kapwa rin ay ganun din. Nilikha rin ng Diyos sa kanyang wangis. Kaya tama lang mahalin natin ang ating kapwa. Think of your family. Isipin mo ang iyong pamilya. Your parents, mga kapatid, want only the best for you. Sino rito, mga kapatid, natutukso pa na magtampo sa kanyang magulang, samantalang yung magulang niya, kaya naman siya pinagalitan kasi yung desisyon niya tungkol sa pag-ibig at pag-aasawa at pagtingin sa salitang sex ay mali. At nadurog ang puso ng magulang, mga kapatid.
Nasaktan, mga kapatid. Nagkaroon ng sama ng loob. Anong gagawin mo, anak? Di ba? Prevent yourself from deciding wrong. Mag-isip ka ng tama, mga kapatid, at i-honor mo ang iyong magulang. May a parent's heart has already been broken by a son or a daughter's wrong decision about love and marriage and sex. Show them your true love and spare them unnecessary pain. Kung nagkamali ka, umamin ka. Huwag may pasa yung pagkakamali mo sa kanila. Kasi ikaw, hindi, nagkamali ka na nga. Kailangan umamin ka. At pagkatapos ka umamin, magbago ka. At pakita mo sa iyong magulang, hallelujah, hindi ko na po uulitin ang aking ginawa. Laban sa Diyos una, pangalawa po sa inyo. Ayaw ko na kayo bigyan ng sama ng loob. Minsan, mga kapatid, nababaliktad pa. Narinig nyo ba yung nangyari, mga kapatid, na ninakawan siya ng cellphone? Ito medyo connected lang, hindi naman po tungkol sa pamilya. Ninakawan po siya ng cellphone. Hinabol niya. Umabot siya doon sa bahay nung nagnakaw ng cellphone niya. Ang problema, binaliktad siya. Sinabi, magnanakaw. Paano niya papaliwanag? Hindi, ako ang ninanakawan niya. Nakapasok na siya doon sa bahay. Kaya ang kinuyog, mga kapatid, yung biktima, yung ninakawan. Ganyan ba ngayon ang magiging buhay ng tao? Babaliktarin natin yung tama. Yung tama gagawing mali at yung mali, tama. Hindi po ganyan dapat. Ang magulang ay dapat mahalin. Dahil minahal ka ng iyong magulang. Hindi ka abot kung saan ka ngayon na hindi ka inaruga, pinaaral, minahal ng iyong magulang. Show your true love to your parents. As for friends, yung pumalakpak ba kanina? Palagay ko yung pumalakpak kanina magulang. Oo, sige. Bugbugin mo. Tuloy mo pa, pastor. Wag natin babaliktarin. No? Pag nagkamali, umamin. As friends, sa mga kaibigan naman, paano natin sila taratuhin? Pagmamahal pa rin. Bilang kapatid, yung ating mga kaibigan. Treat our friends. The Bible teaches us to treat our friends as brothers and sisters. Found in 1 Timothy 5:1-2. Biro mo, ibang tao, kaibigan mo, pero ang trato mo, kapatid na babae o kapatid na lalaki. So love God, love yourself, love your family or others. Love, true love, reserved for your future mate. Bakit pag sinasabing mate o asawa o boyfriend, girlfriend, ngumingiti na kayo? No? Talagang gusto natin yun talaga. True love. They deserve true love. So wala pa siya, o nandiyan dyan siya, hindi ka pa sigurado kasi hindi ka pa naman pinakakasalan, i-preserve mo na sa kanya ang true love. TL, sabi po mga kapatid nung nakatatanda. You can try to be a person that God wants you to be for that special someone. Parang reverse. Ang tipo kong lalaki, ganito. How about you? Kailangan habang hinahantay mo siya, ikaw naman, you become the ideal woman for your future husband. Nakuha nyo? Wala pa siya, piniprepare mo na sarili mo to be the right mate. Instead of concentrating on the attribute you want from your future partner. So, dapat proactive. Habang hinahantay mo, siya na ibibigay sa iyo ng Panginoon. God wants our idea of sex to be unmarred by the guilt and shame caused by sex outside of marriage. Kasi mga kapatid, aminin natin, nagiging marumi ang bagay na to kapag ginawa labas sa marriage. Kailangan kasal muna
kailangan nasa loob ng basbas ng Panginoon sa kinasal bago gagawa ng tinatawag na karnal na gawain. Ang problema, mababalitaan mo na lang, sasabihin, bukas na yung kasal, Pastor, meron na. Nagiging kalakaran. This has to stop. As a Christian church, magmula sa atin mga kapatid, ang tunay na pagbabago. Kailangan turuan ng mga anak. Paano ko tuturuan ang aking mga anak? Nagawa namin bilang mga magulang. Kaya tahimik na lang sila. Hindi nila masabi. Sasabihin ko sa inyo, ipagtapat nyo sa inyong mga anak. Sa tama nilang edad. Ipagtapat nyo. Kung meron man, bago kayo kinasal, meron ng laman. Sabihin nyo sa inyong mga anak, anak, hindi namin ito ginusto. Nakagawa kami ng kasalanan. Huwag nawa mangyari sa inyo ito dahil hindi ito kalooban ng Panginoon. Kaya namin ito pinagtatapat sa inyong mga anak. Ayaw namin kayo masunod sa aming maling ehemplo. There and there, you can stop the cycle of sin in your family. Ang problema, lahat na magulang tahimik na lang. Malalaman na lang sa iba pang tao, di ang sakit, kayo na lang ang magsabi. Yung iba hindi nagtatapat, kaya, ayun, anak, ganun din. Yung apo, ganun din. Ang malungkot mga kapatid ngayon, ang dami pong nabubuntis, 11 years old. Kareregla pa lang yata mga kapatid, if I'm not mistaken. Buntis na kinabukasan. Ano na nangyayari sa sanlibutan? Pasama ng pasama. Dati, 15 anyos, 14 anyos, parang grabe. Ngayon, pababanan ng pababa. Pasama ng pasama ang ating panahon. Lord, tulungan tayo ng Diyos na ipakita natin yung katuruan ng kabanalan sa pag-iingat sa pangangatawan natin ng mga kabataan. Kahit kami na mga edad na mga 60 na senior na po ako, mga kapatid, I abide by this rule. One only, mga kapatid. Si Mrs. Lani King lang po. Wala na pong iba. Ayan. Marriage on the rock. Prevents marriage on the rocks. Woo! Hallelujah. Bilisan natin mga kapatid. Commit yourself as a pure gift to your future spouse. Start being faithful to him or her from this day on. Ngayon pa lang, planuhin mo na maging banal ka para yung araw ng kasal mo, maihandog mo yung sarili na magandang kaloob. Pure. Like the Church of Christ. Pure, nahaharap sa kanyang asawa, walang iba kundi si Kristo, the bridegroom, ang ating tagapagligtas. Ikalima, the future kids need true love. God created, sex for pleasure and procreation. Ginawa ng Panginoon ng pagtatalik, mga kapatid, ng mag-asawa for kasiyahan, joy, and procreation, pagpaparami. Since the time of Adam and Eve, babies come as result of sexual union. Hindi naman po nagbago yung proseso Panahon pa ni Adan at Eva, when Adam knew Eve, nagkaroon siya ng anak, si Abel, si Cain, and so on and so forth. So, since sex is intended to give life to children, it means it needs to be handled responsibly. Kailangan mga kapatid, may responsibility yung gagawa nito. True love, look ahead. True love, mga kapatid, does not simply give in to present urges without considering repercussions. Hindi pwede yung nanggigigil na tao, dahil siya nanggigigil, basta-basta na lang siya gagawa nitong pangit na gawain ito. Na hindi niya naisip yung resulta sa dulo.
True love thinks ahead. True love is responsible. True love waits until marriage. Palakpakan po natin ang Panginoon. We don't need statistics, mga kapatid, to tell everyone here that unwanted pregnancy are a common result of premarital sex. Marami pong mga hindi gusto na bigla na lang bumulaga na mga sanggol. Parang tanim, bigla na lang uusbong. Hindi po ganun ang sanggol, mga kapatid eh. Nangyari yan dahil merong premarital sex, pagtatalik bago ikasal. Hindi pa kasal, ginagawa na, pakikiapid. So what happened, mga kapatid? Unwanted children. Babies na wala namang kasalanan, bigla na lang uusbong. Children are too precious to be mere outcomes of accidents. Do you agree with that statement? Pumapayag ba kayo sa aking sinabi na napaka-precious ng sanggol para maging resulta lang na aksidente? Ay, anak ko ba yan? Hindi niya pa alam. O mga irresponsibleng mga tao. Pero mga kapatid, your future kids need true love. You can extend your love to your future kids by making sure that they are born in a healthy family environment. Nakakalungkot, mga kapatid, yung ibang mga sanggol na they end up in the garbage can. Buhay pa. Buti na kukuha pa at naliligtas pa. Paano po yung namamatay because hindi na makahinga? Dahil iniwan ng magulang na hindi pa handa maging magulang ang kanyang supling. Hindi niya maalagaan. Dahil siguro ito'y unwanted. Church, I tell you, ask in advance, what kind of a parent will I be? Is that a reasonable question? Na kahit ngayon pa lang, kahit anong edad mo pa, matanong mo na, ano kaya ang magiging kalalabasan ko bilang magulang? May tao ba po sa ating simbahan? Ayun, may tao. Tahimik lang. Pastor, nag-iisip kami, kaya kami tahimik. Mahina yung palakpak. Mahina. Woo! Hallelujah. God loves you and He wants the best for you. You are special and unique. And you deserve true love. Other people in the family, friends need true love from you. And you affect them by the choices you make about love and sex and marriage and courtship. What's this? Is this the ring finger? Dito linalagay yung sing-sing, di ba? Now, this is where you wear your wedding ring. You don't know him yet. You don't know her yet. But your future wife and husband, but God is preparing you for your true love. And not just for second-rate love. And what about this small finger that I had? This signifies your kids. Pagdating mo sa panahon na ikay maging nanay at tatay, ikay mag-aasawa, ikay liligawan, you can start loving your little ones beginning today. Love God, love yourself, love your family and others, love your future mate, kung kayo ay single pa lang, and number 5, love your kids bago pa man din sila dumating. At pag sinarado natin ang ating kamay, we can make that pledge right now. If you are a single man or a woman,
you can raise your hand and say, Lord, I promise to you today that I will be pure until the end. Ako'y magiging totoo sa iyo. Nangangako ako sa iyo, Panginoon, na aking ihahandog ang aking sarili. Banal na handog sa iyo, Panginoon, hanggang sa wakas. Woo! Hallelujah, praise God. Let it be, Lord. Ginagarantihan ko, Panginoon, na susunod ako sa iyo. Oh, mga asawang lalaki at babae, kasama po tayo rito. Tayo po'y nangangako rin na hindi natin sisirain yung ating pangako, una sa Diyos at sa ating mga asawa, na hindi tayo magiging unfaithful, kundi tayo magiging tapat hanggang wakas. Amen and amen. Woo! Bakit ba tayo kailangan maghintay? O kayo maghintay, mga kabataan? Ako'y matatapos na, mga kapatid. Bigyan nyo lang pa ako ng 1 oras. Hindi naman po aabot ng 1 oras. At mayroon pa tayong gagawing mamaya. Bakit kailangan maghantay? Nakakita na ba po kayo ng usbong ng rosas? Rosebud ang tawag. Yung nakasaradong rosas, usbong ng rosas, hindi pa siya namumukadkad. Hindi mo siya pwedeng pilitin. Itong usbong na rosas na to na mamukadkad na ahead ng kanyang time. Kailangan antayin mo yung tamang panahon na siya ay yung talagang mahihinog at mamumukadkad na pagkaganda-gandang rosas. Alam niyo, mga kapatid, doon sa mga hindi makapaghintay, what they do with the usbong ng rosas or the rosebud, they try to open it up before time. Pinipilit nilang pamukad ka rin yung rosas. What happened, mga kapatid, doon sa rosebud? May kagandahan ka ba nakita nung pinilit pamukadkad yung rosas? Di ba nalantutay na yung mga petals niya hanggang ito malanta at wala kang makitang ganda? Pero hantayin mo yung usbong na rosas, mga kapatid, na rosebud maging full bloom na rose. Oh, praise God. Tingnan nyo si Sister Rose. Ayan. Ang ganda. Lumalabas yung tunay niyang ganda dahil yung pamumukadkad niya, natural. You have to wait for the right time. Palakpak sa Panginoon. Sino po rito nakasumpong na ng bahay uod? Ano yan, Pastor? Cocoon. Ayan, naintindihan ko yan. Aba, talaga. Amerikana. Ang galing mo sa English. Tinagalog ko lang, cocoon. Bahay uod. Ayun, cocoon. Alam niyo yun, mga kapatid? Baka yung cocoon, di nyo pa naintindihan yung nasa loob yung caterpillar. Madalas, mga kapatid, bago yan naging cocoon, uod muna siya na ang takaw. Kaya pagka meron ka nakitang ganyan, sa iyong halamanan, ako po, dapat paalisin mo. Huwag mo naman tirisin kasi, di ba, puntahin mo na lang sa ibang dahon. Huwag lang dun sa tanim mo. Kasi napakatakaw niya. Lahat ng dahon kakainin niya hanggang lumaki siya. Tapos mag-ano siya ng silk para balutin yung kanyang katawan ng cocoon. Doon na yung tawag bahay uod. Cocoon. Yung cocoon, mga kapatid, sa takdang panahon, matagal ang lilipas para yung cocoon, lalabas yung caterpillar doon sa cocoon. Hindi na siya caterpillar nun. Lalabas siya doon sa butas na natural. Paglabas niyang ganun, medyo pipilitin niya makalabas doon sa cocoon. Pag lumabas siya, biglang, pum, lalabas yung magandang pakpak na kanina hindi mo nakita. At nung lumabas, ang kulay-kulay niya. Ang tawag sa kanya, paru-paro. Butterfly. Woo!
Hallelujah. Hindi ka makapaghantay. Hindi ka makapaghantay. Mas marunong ka pa sa panahon. Hindi ko nahahantayin na lumabas itong caterpillar or butterfly. Tutulungan ko na siya lumabas agad. Kasi meron akong blade eh. Oh. Tutulungan ko siya, nahirapan siya eh. Alam niyo nangyari nung hindi pa talaga panahon, pinilit nung bata na palabasin yung butterfly mula doon sa kukun. Paglabas mga kapatid, lantutay. Para pa rin caterpillar na yung pakpak niya walang kalakas-lakas. At mandang huli, namatay. Ang dahilan pala, kaya pala dapat pabayaan mo siyang lumabas sarili. Kasi yung kanyang pag-struggle mula dun sa paglabas dun sa kukun, nagkakaroon ng oil. Yung kanyang mga pakpak, para ma-develop ito, at sa kakapilit niyang paglabas, pag lumabas na siya, boom! Gumanda mga kapatid, yung pakpak niya well-developed. Hindi ka naghintay. Inunahan mo ang panahon. Caterpillar pa rin lumabas na may pakpak kunwari na hindi niya nagamit. Namatay lang. Kawawang insekto. Yung beauty ng paru-paro hindi nakita. That's the beauty mga kapatid of waiting. True love waits. Nakapaghihintay ang tunay na pag-ibig. Hallelujah! Praise the name of the Lord. God knows we need to be loved and to give love. And in closing, at the same time, God wants to protect us from disease, pain, and despair. Alam nyo yung nakukuhang sakit, mga kapatid, sa sexual na gawain? Nakakatakot po, mga kapatid. Kung ikaw ay gumagawa nitong bagay na to outside of marriage, pwede ka magkasakit. Samantalang kung gagawin mo ito after marrying your loved one at kayo ang gagawa nito, napakaganda. Kasi guiltless, walang kasalanan at napakabanal. Ito, in marriage. Praise God, no risk plan. Walang problema, walang panganib na gahantay. Kasi ito ay dinisenyo ng Panginoon. Church, I tell you, in closing, true love knows that all is worth the wait. Huwag kayong magmadali. May ibibigay ang Diyos sa inyo ng tama para sa inyo. Ang sabi nga sa Bible, ask. Gusto mo ba magkaroon ka ng magmamahal sa iyo at ikaw na may mamahalin mo? Ask. Ask. Ask Him. Ask God. Hindi yung ask your barkada, ask your neighbor. Hindi. Ask. O yung iba, ask tulpo pa. Tayo, ask God. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open. But learn to wait for that time. Hallelujah. Amen. How can we make waiting worthwhile? In closing, allow me to say, by responding to the call of purity. Sagutin mo ang tawag ng kabanalan na sinabi ng Diyos. And that is what you will be doing while waiting. Stay pure. Manatili kang banal sa Panginoon habang ikaw naghihintay sa tamang panahon. Ikaw naman na may asawa, manatili kang tapat sa iyong asawa. Hanggang sa wakas. Marriage on the rock prevents marriage on the rock.